Paano dumami ang pera kahit maliit ang income mo? Basta sa tamang diskarte, posible yan. Sa video na to, ituturo ko sa iyo ang 10 money tips na pwede mong sundan step by step. Panoorin hanggang dulo dahil yung tip number 9, yun ang pwedeng magbukas ng malaking income opportunities para sa iyo. Number 1, baguhin ang money mindset. Dito ka muna mag-umpisa. Kailangan mong magdesisyon na kaya mong palaguin ang pera mo. Tanggalin mo muna yung mga excuses mo tulad ng hindi ko kaya yan, wala akong time, at hindi ako deserving. Kasi kapag paulit-ulit mo sinasabi yan sa sarili mo, unti-unti mo ring pinaniniwalaan. At kapag naniwala ka na hindi mo kaya, hindi ka na gagalaw. At makukontento ka sa kung anong meron ka kahit alam mong may potential ka pa. Pero subukan mong palitan yan ng kaya kong kumita ng malaki, magaling ako, at deserve kong umasenso. Diba ang laki ng pagkakaiba sa pakiramdam pa lang? Tandaan, walang magbabago sa buhay mo hanggat wala kang binabago sa mindset mo. Number 2, piliting makaipon ng pera. Kahit maliit ang kita mo ngayon, dapat makapagtabi ka pa rin ng pera. Importante ito, hindi lang bilang safety net, kundi para makagawa ka ng moves para sa mga susunod nating tips. Kumuha ka ng ballpen at papel. Isulat mo yung mga pinagkakagastusan mong hindi mo kailangan. Tapos yun ang tanggalin mo sa gastusin mo. Ilang beses kang bumili ng luho sa Shopee? Ilang beses ka nag-milk tea? Magkano ang napunta lang sa bisyo at sugal? Kahit 500 pesos lang ang nasasayang mo buwan-buwan, malaki pa rin yan na sana naitabi mo na. Kaya unahin mong bayaran ang sarili mo, hindi si online casino, si milk tea at si online shopping. At kapag naging habit mo yan, may maiipon ka kahit hindi kalakihan ang sahod mo. Pero bago tayo magpatuloy, kung gusto mo laging updated sa ganitong uri ng content, like and subscribe at pakihit na rin ang notification bell. Salamat! Okay, dito na tayo sa mga tips na talagang nagpaparami ng pera. Next, i-boost ang income sa work. Kung gusto mong dumami ang pera mo, hindi sapat ang pagtitipid lang. Kailangan mo talagang pataasin ang income mo. Kaya sa part na ito, may 5 paraan tayo para mag-increase ng income sa mismong trabaho mo. Number 1, maging valuable sa workplace. Kung gusto mong tumaas ang income mo, kailangan makita ng boss mo na hindi ka basta empleyado, kundi asset ka sa kumpanya. I-level up mo pa yung effort mo, mag-volunteer sa mga project, galingan sa work, at ipakita na maasahan ka. Maraming empleyado ang pumapasok lang para hindi matanggal. Pero hindi yun sapat kung gusto mong ma-promote or makatanggap ng mga incentives. Kaya ignore mo lang yung mga nagsasabing pabida ka. Huwag matakot maging magaling dahil most of the time, may reward din ang effort mo. Kasi bakit ka nga ba babaliwalain ng kumpanya kung ikaw yung taong ayaw nilang mawala? Number 2, department transfer. Kung sa tingin mo ang bagal ng growth mo sa team nyo ngayon, baka hindi ikaw ang may problema. Baka yung department mo mismo. May mga pagkakataon na kahit magaling ka, hindi ka ma-promote kasi siksi ka na. Maraming team lead, maraming manager, wala nang space para sa'yo. Unless may mag-resign o may mag-retire. Kaya kung may chance, lumipat ka sa ibang department. Lalo na sa mga area na income generating, tulad ng sales o business development. Doon, kadalasan, performance-based ang kita. Kaya may potential na mas tumaas pang income mo kahit same hours lang ang trabaho. Number 3, change company. Ayon nga dito sa isang LinkedIn post na yung mga employees na lumilipat ng company ay nakapag-negotiate ng mas mataas na salary na around 20 to 30% or more. Kaya okay lang na lumipat, wala namang masama dyan. Kasi kung wala na talagang pag-asa sa current company mo, huwag ka nang magpakamartir or maging loyal dyan, lalo na't hindi ka naman binibigyan ng income growth at opportunity. Hindi porket yan ang first job mo, dyan ka na rin hanggang retirement. Pero, paano kung kahit anong company ang lipatan mo, parang walang growth pa rin? Baka hindi na company ang kailangan palitan, kundi ito na. Number 4, switch career. Minsan yung napili mong trabaho or career
kahit na anong sipag mo is parang hanggang dun lang talaga yung income limit na pwede mong kitain. So maybe it's time to switch career na kaya magbigay sa'yo ng mas malaking income. Easier said than done. Oo, mahirap, pero hindi imposible. Ang dami naman nating natutunan sa actual na trabaho, hindi lang sa school. At ngayon, sobrang daming free resources online kung gusto mo mag-aral muna. Marami rin naging successful nung nag-shift sila ng ibang line of work. Minsan kasi nasa comfort zone ka na, kaya di ka rin umaangat. Try mo lang mag-explore, baka nandun yung income growth na hinahanap mo. Number 5, work abroad. Katulad nung sa kaklase kong nurse, dito sa Pinas talagang ang baba na sahod. Pero nung nasa ibang bansa na siya, mas malaki na yung income niya. Same work, same hours, pero mas fulfilling yung income na natatanggap niya ngayon. Pero paano kung hindi mo pa kayang mag-abroad o wala pang open na promotion? Don't worry, may isang bagay na kayang-kaya mong simulan ngayon. Next, number 4, skill stacking. Para lumaki pa ang income mo, kailangan na yung skills mo ngayon ay nadadagdagan or nagle-level up pa. Ang kailangan mo ay skill stacking o ang pagsasama-sama ng iba't ibang skills para tumaas ang value mo. For example, social media admin ka. Pwede kang matuto ng graphic design, video editing, copywriting, lead generation o kahit meta ads. Kapag pinagsama-sama mo yan, hindi ka na simpleng admin, nagiging all-in-one service provider ka na. At dahil doon, pwede kang maningil ng mas mataas o magkaroon ng mas maraming kliyente. Kaya importante na umattend ka ng mga trainings, seminars, or magkaroon ng certifications. Yung iba dito, kayang matapos sa loob ng ilang months or even weeks. Pero kahit gaano pa kadami ang skill at income mo, kung sabay din tumataas ang gastos mo, wala pa rin matitira. Kaya ito ang trap na madalas hindi natin napapansin. Number 5, avoid lifestyle inflation. Ngayon, nandito ka na sa part na kumikita ka na ng maganda-ganda. Importante rin na ma-remind ka saglit na kapag tumaas ang kita, hindi dapat tumataas din ang gastos. Hindi kailangan na bagong phone, bagong damit, at bagong bisyo. Kaya kung gusto mo pang dumami ang pera mo at mapanatili yan, kailangan hindi sumasabay ang lifestyle mo. Next, learn how to sell. Kapag natutunan mo magbenta, hindi ka na nakabase sa hourly rate. Sa halip, nakadepende ka na sa results o value na kaya mong ibigay. Kaya mas may chance kang kumita ng malaki, depende sa galing mong mag-close ng sales, lalo na kapag consistent ang strategy mo. Pero, paano ba magbenta kung walang malaking kapital o puhunan? Pwede pa rin. Gumamit ka lang ng diskarte at resources na meron ka ngayon. Start on what you have. Gamitin mo ang knowledge at skills na meron ka. Tingnan ng sarili kung ano ang kaya mong magawa kesa puro ngawa. Pwede mo subukan mag-pre-order or pre-selling. Gaya nung kaklase ko dati, wala siyang sariling stock ng JanSport bags, pero may supplier siyang kilala. So one time, nagpa-pre-order siya sa amin. Nagpakita lang siya ng pictures, tapos nasingil niya kami ng 1,500 pesos each. Kaya nang makumpleto ang bayad, saka pa lang siya umorder sa supplier. Nakita mo yon, laway lang ang puhunan, pero nakabenta siya. Pero syempre, kailangan din niyang panindigan kung may delay o problema. Kaya importante rin ang tiwala at honest communication sa buyers. Ang daming paraan para kumita kahit walang malaking kapital. Basta willing ka magbenta, makipag-usap at gumamit ng creativity. Next, start a side hustle. Kung may extra time ka pa kahit weekends o sa gabi, sayang kung wala kang side hustle. Pwedeng online, part-time o project-based lang. Ang goal, magkaroon ka ng extra kita bukod sa regular mong sweldo. Pwede kang mag-freelance ng skills mo gaya ng writing, design o tutoring. Pwede rin mag-resell sa Shopee, Facebook Marketplace o TikTok Shop. Siyempre, depende pa rin sa effort at diskarte mo kung gaano kalaki ang kikitain mo. Next,
start a small business. Ngayon, kung meron ka ng extra capital, skills at konting experience, maybe it's time to level up into a small business. Mas risky, oo, pero mas scalable din. Pwede ka mag-start sa home-based food business or kahit sa FB page ka magbenta ng product or service mo. Hindi mo kailangan ng malaking puhunan. Ang kailangan mo ay commitment. Ang goal mo sa negosyo ay makagawa ka ng sistema na kumikita ka kahit hindi mo binabantayan buong araw. Kaya kung ready ka na, this might be your next big step. Ngayon, may extra income ka na. Pero paano mo masisiguradong magtatagal to at lalaki pa over time? Dito na papasok ang strategy at wisdom sa pera. Yung mga bagay na makakatulong para mas tumagal at lumago pa ang income mo. Next, i-build pa ang financial intelligence mo. Magbasa pa at mag-aral tungkol sa pera, budgeting, investments at debt management. Kasi ito ang hindi nakikitang asset na nagde-determine sa long-term success mo sa pera. Ito yung bagay na hindi mo ikakalugi. Lamang talaga ang taong may sapat na kaalaman sa pag-manage at grow ng pera. Which lead us to our last step. Number 10, invest your money. Ito yung last step na maaaring makatulong mag-grow ng pera mo over time. Basta tama ang research at consistent ang diskarte mo. Hindi ito ang focus mo kung gusto mong lumaki ang income mo ASAP. Pero wala namang problema kung mag-invest ka kahit maliit lang kita mo sa ngayon. Dahil the earlier you start, much better. Dahil kakampi mo yung time. Pwede ka mag-start sa G-Invest ng GCash. Meron dyan as low as 50 pesos. Or sa MP2 na for as low as 500 pesos. Basta make sure na mag-research ka muna sa papasukin mo at ready ka ring mag-take ng risk. Ngayon, alam mo na kung paano dumami ang pera kahit maliit ang kita. Pero ang tanong, paano mo ididisiplina ang sarili mo kahit pagod ka na sa trabaho? May mga simpleng habit na ginagawa ng mamayayaman tuwing gabi. Tahimik lang pero sobrang effective. Itong sunod mong panoorin. 10 evening habits sa magpapayaman sa'yo. Click mo na. Watch now.